At try mo ipatikim sa kanya yung mga pagkain natin. Pero syempre, ask mo rin kung you want. Kasi may mga AFAM na hindi nila type yung mga pagkain natin at hindi nila ma-take. Hello mga best, welcome back again sa ating channel, sa inyong mga bago dyan. Nice to meet you. Welcome sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong patuloy na nanood dyan. At sa mga bago, welcome sa inyong mga best. Sana marami kayong natutunan at sana huwag kayong matubiling i-share ang ating mga videos para mas marami tayong mabigyan ng mga ideas na ganito. Maraming salamat sa inyong mga best. And today's video, magbabasa ako sa isa sa nag-comment sa inyo. Shoutout sa iyo best at sa mga posibleng makaka-relate sa iyo. Dear Ate Sally, kay Sister Illusion. Dear Ate Sally, minsan kailangan din natin mag-effort at hanapin ang nakatakda sa atin. Ate tips naman po, ano ba ang dapat gawin sa unang pagkikita namin ni AFAM? Ganun, magkikita ni AFAM. Sa unang pagkikita ng AFAM. Kasi baka next month ay pupunta na dito ang BF kong Pakistani. Iba pa rin kasi pag may experience na, ikaw hingi ng advice. Sana po mapansin mo ulit ang comment ko. Thank you po. Shoutout sa iyo, Bes, sa Pakistani boyfriend mo dyan. Ang tips lang na masasabi ko based on my own experience, sa unang pagkikita niyo, syempre, first of all, dapat may plano na rin kayo bago kayo mag-meet in personal. Meron na kayong mga plano. Anong posible niyong gawin? Anong dapat niyong gawin? At at least, para kung may plano naman kayo, susundin-sundin niyo na lang yon. At pag nandyan na si AFAM, so ang ginawa ko naman kasi noon is pinakilala ko siya syempre sa family ko, mga kapatid ko, at sa iba kong close friends, ganon. At try mo ipatikim sa kanya yung mga pagkain natin. Pero syempre, ask mo rin kung you want. Kasi may mga AFAM na hindi nila type yung mga pagkain natin at hindi nila ma-take. Katulad pa. Yung mister ko nga, yung saging saba, nilaga, ayaw niya yan, hindi niya type. Yung ginamos yan sa atin, yung bagoong, ganyan, mga tuyo, ayaw niya yan. Mga penoy ba yan? May sisiyo sa loob. Kaya kung gusto niyo ipatikim sa kanya mga pagkain, paliwanag niyo kung ano yan. At kung feel ba niyang tikman. Kasi yung iba, galit pag pipilit niyo. Mahirap pag nasa country na rin kayo nila at ipilit sa yung ipakain yung hindi mo type, magalit ka rin. So, respeto, ganon. Kailangan may respeto talaga. At i-tour mo siya, ipakita mo sa kanya yung mga lugar na feeling mo, lalo na yung mga favorite places mo. Yung katulad ko, may favorite akong pinupuntang simbahan. Isa sa mga favorite kong lugar. Ganon. So, at i-banding mo siya kasama ang family mo. Kung may mga lugar dyan na makatipid kayo at walang gasto, so isama mo siya, maglakad-lakad kayo, kasama ang family, mas okay, mas nakakatuwa. Mas ma-feel niya yung enjoyment pag marami kayo. At syempre, ma-feel niya, lalo na pag lahat ay may respeto sa kanya, ma-feel at home sila. Yung mga AFAM na ma-feel nila na hindi sila tinuturing ibang tao, na hindi nahiya sa kanya, ini-introduce lahat, pinatikim lahat na kung anong gusto niya. Kaya may respeto ang sabi ko. Kaya tanungin niyo, would you like to taste? Ganong factor. May ganon. A sign of respect yung ganyan. Kasi pag dalis mo, kainin mo yan. Nguyain mo. Ganon. Buka mo, bunga mo, kainin mo yan. Masarap yan. Paborito namin yan. Pag ganon, AFAM mo, uwi na yan best. So, mag-joke ka to. Make him feel at home. At yun nga, ipakita mo yung mga places na gusto mo. Depende. Kung sa akin kasi may trabaho ako. Kasi kaya yung first punta ni Mr. ko, more on paperwork kami. Yung pagpo-process, pag-ayos ng mga papers, pabalik-balik sa embassy. At may pasok pa ako. Kaya pag may pasok ako, iniiwan ko siya sa bahay ng kapatid ko. Nandun yung kapatid ko, mga pamangkin ko. Yun ang kasama niya. At iba kasi yung unang punta niya, may trabaho pa kasi ako noon. Pero kung wala ka naman trabaho, best, so try mo introduce ni AFAM yung mga places na gusto mo, yung magagandang lugar, para ma-excite din siya.
At syempre, introduce mo rin na posibleng ganito ang gastos. Halimbawa, kung wala kang ma-share na gastos, wala kang ma-share na pera. So, paliwanag mo rin sa kanya na posibleng ganito ang magastos. Are you willing? Are you willing? Saya ka te. So, willing ka ba na ganito ang posibleng maggasto? Siyempre, dapat may idea si AFAM bago mangyari ang lahat. Kasi baka naman, we're going there and there and there. We're gonna eat here and there and there. And bulaga, ganyan ang price. Tapos nakain nyo na lahat ng pagkain, namasyal kayo, tapos ganito ang bayarin mo. Baka naman yung budget ni AFAM kulang. So, kausapin niyo si AFAM na ganitong posibleng magastos, ganitong ganyan. So, pag-usapan yung mabuti. Ngayon pa lang na hindi pa kayo nag-meet, dapat meron na kayong plano na anong dapat gawin. Basta, ganun lang, make sure na ma-feel at home si AFAM. At hindi kayo dapat nahiya. At i-feel nyo, kumbaga, make him feel at home. Kumbaga, this is what we have, and ganyan. This is my friend, this is my family, ganon. At patikin nyo, painumin mo yung tubig. Mister ko, mahilig sa ano yan, tubig ng coconut. Tubig ng buko, may misaya. So, buko juice. Tubig ng buko dyan. Paborito ng mister ko yan. Napatikin niya isang beses, gustong-gusto niya yan. One of the healthiest water, mga ganong factor. So, type ni Mr. yung tubig na ganyan. So, hindi niya na-experience yan. So, na-experience niya. Mas marami silang maikwento pagbalik sa country nila. Pag mas marami silang na-experience dyan. Kung nakatunganga lang yan, ayaw pa naman ng ibang AFAM na wasting time. So, time is very important. Ganito lang, maghapon lang, wala tayong nagawa. So, nakaplano, nakaprogram, anong dapat natin gawin ngayon? Saan tayo pupunta ngayon? Ang ganon. Sinong i-meet natin ngayon? Anong kakainin natin ngayon? Mga ganon, naka-excitement. Pero kung AFAM mo ay medyo malakas pa yung katawan, try nyo mga adventure dyan. Akyat kayo sa bundok. Try mo paakyatin ng coconut ba yan? O nyog? Baka naman yung AFAM mo, sanay yung umakyat sa nyog. Baka talo ka pa. Depende. So, try mo rin asa kanya what you want and what you expect to happen. What you expect to experience. Try mong i-asa kanya yon. Basta just be yourself. Hindi yung kailangan ko mangutang ng pera para may masarap na pagkain si AFAM. Pero most of the time, yung mga AFAM naman kasi may budget na yan sila. Pero depende rin. Hindi lahat ng AFAM pumunta dyan sa Pinas, mapera. So, yung ibang AFAM, nakitira lang yan sa iyo. Hikain ko ano yung pagkain mo kasi kulang yung budget. Bakit mo nasabi yan? May kakilala kasi akong ganyan. Si AFAM talagang tumira dun sa bahay ni girl na hindi naman sa simpleng buhay lang. Si AFAM, syempre sanay sa kanila na matibay yung bahay. Malakas yung bagyo, malakas yung ulan, may kidlat nung pumapasok sa bahay. May ano ba yan? Kulog, ganun factor si AFAM. Feeling niya, katapusan na ng mundo. Pero tiniis ni AFAM kasi wala siyang budget sa hotel. Mahal kasi yung hotel. So, nagtiis si AFAM. Matagal din siya nakatira dun sa bahay. Tapos, siguro hindi na nakatiis si AFAM. May kinausap sa kanila at binenta daw ata yung mga gamit para may makaalis dyan sa bahay. Makaalis sa bahay kasi pagkain niya, kung anong pagkain dun sa pagkain nila ni girl, bawa, saging dyan, anong pagkain, kumakain siya kasi wala naman siyang budget para mag-social siya. So, kausapin niyo, AFAM, kung anong kain niya, this is what we're going to eat. Kung AFAM mo ay walang budget, kakain siya. Anong pagkain mo dyan, kakainin niya yan. Alam inarte-inarte pa siya, wala pala siyang budget. So, pakainin mo ng tuyo yan, ulo. Ulo na lang, kasi wala nang natira dito. Yung laman yan, wala na. Ulo na lang. O, kumain ka ng malunggay. Masustansya yan, maganda sa mata yan, maganda sa buhok yan, pampakapal ng buhok. Pampakapal na rin ng mukha. Ginawa ang joke. So, paborito ko talaga yung malunggay, best. Namimiss ko yan, best. Wala dito yan. Meron dito yung mga frozen na. Iba talaga yung galing sa labas ng bahay. Galing sa natin. Tanim natin. Talagang presko. Talagang paborito ko yan. Mabuhay ako kahit malunggay lang. Kahit asin nga lang. Pero hindi na. Dati, ganun talaga ang buhay namin. Ganyan. Kaya pagdating sa ganyan, wag masyadong asin kasi bawal din kasi sobrang asin best. Dati yung mga bata pa tayo, sa amin lang. Baka yung iba dyan ay hindi nakaranas ng ganyan. Yung kanin na isawsaw dun minsan sa suka o kaya sa asin, talagang gustong-gusto ko yan nung bata pa ako. Pero bawal kasi yung sobrang madaming asin. So, konti lang asin. Pero malunggay, sarap. Ang hirap talaga makain yan ngayon dito. Wala yan dito. Puro frozen. Iba talaga ang naka-frozen na pagkain.
Iba yung sa atin talaga, basta hindi ko yan pagpapalit yung pagkain atin. So, sabihin mo sa AFAM mo, this is what we're going to eat, blah, 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 this is what we can afford, like this. Dapat alam ng AFAM mo lahat yan, best. Yung alam ni AFAM kung anong kakayahan mo, kaya mo bang suportahan siya financially, or wala kang budget, wala kang financial para ikaw support sa kanya, para alam niya kung saan siya lulugar. At most of the time, yung AFAM noon, bago yung pupunta, nag-ipon na yan. Kasi alam nilang magastos talaga. So, bigyan mo siya ng mga idea na this is possibly what gonna happen, this is my plan, and this is the possible na magastos, ito yung posibleng magastos, are you willing to do this and that? Dapat may idea si AFAM. Pag excited siya sa mga plano mo, ay budgetan niya yan, mag-ipon yan. Hindi yung surprise, tapos ang mahal pala, wala palang budget si AFAM. Ay, mangyari dyan, ikaw magbayad, benta mo yung biik mo. Biik, benta mo para ikaw magbayad. So, pag-usapan nyo mabuti at introduce mo lahat ng mga bagay na kaka-excitement para pagbalik niya sa kanila, marami siyang may kwento. Ganon. At kung mahilig ka kumanta ka. May mga AFAM pa naman na ayaw sa kantang, ingay. May mga AFAM na ganon. So, may mga AFAM din na mahilig din kumanta. May mga AFAM na naiinis pag nakikinig na kumanta ka, maingayan. Depende na yan. Depende sa AFAM na meron ka. Just be yourself, kung ano ka, anong kakayahan mo, ganun. And hindi pwedeng bago-baguhin ni AFAM kung anong meron ka. I don't want your food. Panis naman yung pagkain mo. Ano ba yan? Walang lasa yung pagkain mo. Arte-arte mo, AFAM ka. Magdala ka dito ng pagkain mo. Ano, so, ganito ang posibleng kainin natin. Ganito. Kung mga AFAM niya mahal ka, gugugo yan. Pero respeto nga, sabi ko. Kasi hindi lahat ng AFAM kumakain sa gusto nating kainin. Mapagkain natin. Kaya, ano lang, maging totoo ka lang sa sarili mo. Doon nga sarili mo. Ganun lang, best. Huwag mo nang stressin yung sarili mo kung anong kaya mo, yun lang. Hindi yung kailangan mong magkautang-utang para lang dyan si AFAM. Nako, what you see AFAM is what you get. Ganun yun. Ganun lang yun, best. Ganun lang kasimple. Huwag niyong pahirapan ang sarili ninyo. Sa mga AFAM mismo, kadalasan sa mga AFAM sila naman nagplano sa mga ganyan. Maraming salamat sa pag-share mo, best. Kung gusto mo na ng comment dito, basta huwag mo stress ng sarili mo. Just be yourself, kung ano meron, ganun. At dapat nakaplano para pagdating niya, at least meron na kayong idea anong dapat gawin. Hindi yung, ewan ko, pagdating AFAM, ewan ko anong dapat gawin, hindi ko alam. Ganun. Dapat kahit pa paano, what you want. This is the beautiful places that we have. Are you willing to go there? Are you willing to see that? Ganito ang posibleng magastos, gano'n. You wanna try this food? Gano'n. So, introduce your family and friends. Gano'n, para ma-excite naman si AFAM at ma-feel at home. Gano'n, gano'n. Kaya, magpasa mo ng comment dito. Maraming salamat sa pag-share mo, best. Basta don't stress yourself, be yourself. Ano ka, ngayon yun. What you see is what you get. Gano'n yun. Para walang stress dyan. Kay Sister Nida Santilan. Hi sis, paano ng AFAM break tapos following... Sis, paano pa nga AFAM break? Tapos following day, nag-chat. Si AFAM, hindi pa lamang gusto. Klaruhin mo yan. You already was breaking up with me. And now you're back. I don't know what's going on. I don't know what's your reason. Kailangan sa pangalawang pagbalik niya, hard to get ka na, best. Hindi yung isi-isi ka lang. Lalo na pag ang lalaki ang unang nag-ano sa inyo, unang nakipag-break, malaking insulto yan. Lalo na pag seryoso kayo at wala kayong ginawang masama at binibreak kayo. Kapag ng ano naman, feeling hard to get ka AFAM ka. Kala mo siguro, ikaw lang yung nagtitirang AFAM sa mundo. Daming AFAM kaya. Good, kay Sister Kika, of course, good morning, Sis Tina. Wow, much yung advice mo ngayon, sis. Thank you, God bless. Maraming salamat sa iyo, best. Kay Sister Tess and Rocco, kumusta na pala si Sister Tess? Good day, si Sally, pares tayo ng pananaw pagdating sa paghahanap ng AFAM. Paghahanap ng isang AFAM na wala ng sasayangin na oras. At dapat alam ng AFAM kung ano ang gusto niya. At ganun din ako sa kanya. Bakit antayin pa na mag-spark kung sa pagkikita ay kung ako? Bakit naman ako sayang ng panahon? Sayang ang panahon ko sa'yo. Kung yan mo na pala ang gusto mo sa... Kung yan na lang pala ang gusto mo sa akin. Na saka na kung magkita tayo, nako. Na may maramdaman na spark. Kung ganyan ang gusto niya, ay di naman yan ang hanap ko. Saka, di na ako magsaya. Dahil yung hanap ko sa isang AFAM ay yung sigurado sa sarili. Na kapag nagkita kami, ay parehas namin ang gusto ang isa't isa. Parehas naman gusto. Kaya nga may online muna. Para may pagkakataon na
magkapalagayan ng loob. Tama naman, Sister Tess. Kaya nga may online muna, tama. Para dyan sa online na yan, lalo na sa pag-video call, ma-feel niya naman kasi. Mag-video call talaga kayo, best. Sa mga afam na ayaw mag-video call, naku, mag-ingat-ingat kayo dyan. Maraming dahilan, hindi seryoso yan. Maraming paraan, yan ang seryoso. So, kaya nga may video call para makita nyo ang isa't isa. Sa pag-video call niyo naman, lalo na pag araw-araw yan. Kaya kahit pa paano, may feeling naman kayo dyan. Kasi pag video call nyo, minsan lalabas yung ano dyan. Kailangan yung pag video call nyo. Kasi baka naman, hindi mo pa kilala yung afam mo talaga. Kaya pag nag-video call kayo, nakikita mo kung anong ginagawa niya. Halimbawa, nag-uusap kayo, excited kayo, yes, honey, how are you? You know what? I did not eat my breakfast because I'm excited to talk to you. Tapos ang afam naman, nakapanood talaga nun sa paborito niyang palabas, oh. Tapos ikaw excited. Tapos ako naman, oh, yeah, oh, no. Tapos ikaw naman, kausap, nagantay ka dyan. Tapos nakaano si Apaw ng ngipin niya, nakakagat ng kuko, gano'n. Nakaganon-ganon pa si Apaw. Oh, no. Oh, yes, I hope they will win. Tapos nandyan ka, best nakatingin. So, ngayon, makapag-decide ka na, excuse me, anong klaseng Apaw to? Mas excited ata siya sa pinapanood niya kaysa sa akin. Magmula ngayon, excuse me, kang Apaw ka. So, ngayon may feeling ka na ganyan lang ako importante sa kanya. Tapos, oh, no. Tapos, honey, I'm here. No, excuse me, wait. Oh, yeah, yes. Oh, I hope he will win. May mga afam na ganyan, best, na excited dun sa pinapanood nila, lalo pag sinusundan nila yan. No, shut up. I'm watching. Oy. Pag ganyan ang afam mo, best, i-shut down mo na yung, dyan, video call, huwag mo na kausapin yan. Or kaya, I hope you learn your own lesson. I am not here to play a game. I don't have time to play. I don't want to waste my time. Kasi may mga ganyang afam. So ngayon, sa pag-video call nyo, nakapag-decide ka na na hindi siya ang type mo. So dapat mag-video call kayo. At yung mga spark na yan, na mag-antay kung kailan kayo magkita, depende sa babae yan. May babaeng kaya, gusto yung ganyan, type yung ganyan. May mga babae sigurista na, kaya nga may video call, sabi ni Sister Tess. Yan yung sukatan na yun eh. Mag-video call kayo, may communication kayo, para doon yung ma-feel ang isa't isa. Kung talagang ituloy nyo ba o hindi. So, pagdating sa paghanap ng afam, dapat sigurista kayo at dapat kung meron kayong gusto at yan ang, syempre, may mga gusto din si afam. So, balance yung time naman best. Hindi yung ikaw lagi ang nasusunod. Kung feeling mo naman na okay si afam, may dapat bigyan mo rin ng chance na masunod din ang gusto niya. Kung feeling mo tama. Kung hindi mo type yung gusto ni afam, sorry, but I don't like the way you want. Dapat may ganun kayong salita. At saka, ganun afam na, I don't know. I just don't know what I feel for you. Kailangan mag-meet muna tayo. Para sure, kung may connection tayo or wala. Anong purpose ng pag-uusap ninyo ngayon? Anong purpose ng pagbigay nyo ng time and effort? Wala pala kayong feeling. Baka naman sa personal ay ganun din. So, sayang-sayang ng oras yan. Ang video call nyo, live yan. Sa panonood natin na TV, ganong factor, meron ka nga agad na feel. Gusto ko yan. Mukhang bait niya. Saka feel ko siya. So, may mga ganon. So, ganon sa pag-video call. Live yan sa inyo. So, mafe-feel nyo talaga kung si Afam ay type nyo or hindi. Kaya, tama nga si Sister Tess. Kaya nga may online dyan eh. Mag-communicate muna kayo. Kasi para magkapagpalagayan kayo ng loob. Kung hindi nyo type ang isa't isa, di basura ng katapan. Maghanap ng iba. Ganon. Shoutout pala kay Sister Fenix Mix Vlog. Kay Sister Proud Surigao nun to. Ang kanyang husband ay na-meet niya sa Christian Filipina at nandyan na sa Pinas ngayon. Magkasama sila. Kapag ganyan ang afam, siguro madami ang kausap. Kaya hanap ka ng iba na ikaw lang. At ikaw lang talaga. Shoutout sa iyo, best. Kumusta naman kayong dalawa ni Fen? Ayan, shoutout sa inyong lahat. Ayan, ang bilis ng oras talaga. Kay Liz, Miss Urbanite, yeah, waste of time. Move on and find another one. Doon sa, saka na pag magkita, ang hirap nga naman nun. Kay Sister Diana Cabansa, good day si Sally. I'm happy watching your vlog kahit na minsan di ako nag-comment po. Tapos kinakwento ko kay Afam yung mga storya ng mga Pilipina na naghahanap ng Afam. Kami super happy kasi bago lang din siya sa dating site ng Christian Filipina. Tapos nakilala na niya ako. Lifetime pa naman yung member niya pero okay lang kasi worth it naman daw.
Sabi ko, deserve niya po. And thank God at pinag-meet kami ni Lord. Thank you din, Ate Sally. Naku, Sister Diana Cabansag, maraming beses na yung nabigo. Pero tuloy-tuloy siya at na-meet niya si Afam niya sa Christian Filipina at sana sila nang dalawa. Kay Ria Raylock, parang same situation kami. Mag 1 year na kaming magka-chat. He never said I love you. Or did I? But he's coming next month kasi gusto na daw niya mag-move forward. Sana lang di magbago feeling niya and mag-move forward with me. Sana nga, best. Talagang matibay kayo. Naku sis, parang mahirap ata yung kalagayan mo. Pag ako sa ganyan, ayaw ko makipagkita kasi ayaw ko mag-waste ng time. Baka mamaya, hindi lang ikaw. Naku si Sister Marjorie Tupas Vlog kasi yung afam niya na-meet niya sa Christian Filipina at magkasama na sila, best. Ganon. Di naman siguro kasi direct flight yung ticket niya and only for 1 week para lang daw magkita kami. Ang bilis naman yan, best. 1 week, ang bilis ng 1 week. Para lang magkita kayo. Naku, kumbaga kung okay naman sa iyo dyan, best, just go with the flow, ganon. So, magkakaiba din kasi yung gusto ng isang tao, kaya respeto natin yan. Buhay nila at sila ang masusunod dyan. Plito nyo, subscribe po, keep posting po, stay safe and God bless. Shoutout sa iyo, best. Kay Margie V, sabi niya, paano po ba sila naging magjowa kung hindi naman pala nag-I love you si Afam sa kanya? Kasi kung hindi nag-I love you si Afam, wag mo asahan o wag ka umasa na magkasintahan kayo. Kasi ikaw rin masaktan. Wag tayo mag-assume or umasa kasi sobrang sakit po nun. Naku, tama, besh. Masakit po talaga yon. Yung umasa ka na gusto ka ni Afam kasi gusto mo siya. Ang tanong, gusto ka ba talaga? Huwag kayong magbigay ng time and effort sa Afam na hindi kayo importante, best. May mga Afam kasi na feeling hard to get. Pag nakita na ng sunod-sunuran kayo, in love kayo sa kanya. Kawawa kayo dyan. Ipakita nyo rin na hindi kayo basta-basta. Yung pa naman ang gusto ng mga Afam, yung hindi basta-basta ang babae, yung alam ang gusto. Merong isang salita. I don't want this, I don't want that. I want to be like this and that, ganon. And I want to listen, I want to hear what you want as well. Ganun pa. Kaya in fact, kahit pa paano, makinig ka rin sa kung anong gusto niya. Hindi yung ikaw na lang putak ng putak. Sa'yo na lang ang pag-aari mo natin ang oras, pag-aari mo rin yung oras niya. So, bigyan nyo rin yung mga afam nyo ng time na makapagpaliwanag kung anong gusto nila, anong ayaw nila. Yun ang gusto ng mga afam. Hindi yung kayo lang putak ng putak. Nakakawalang gana yun. Na-stress sila nun. Kaya good luck sa inyong lahat mga best. Take and stay safe. God bless.